Dahil talamak ang text scams, nagprotesta ang isang grupo laban sa wala umanong saysay na SIM card registration. Pinaiimbestigahan na rin yan sa Senado kasabay ng pagsinsin sa mga nakukumpiskang SIM card sa mga na-raid na Pogo. Nakatutok si Maki Pulido. Literal na kinalampag ng grupong Junk SIM Registration Network ang opisina ng National Telecommunications Commission. Para sa kanila, wala namang saysay ang SIM card registration dahil naglipana pa rin ang mga text scams. Ganyan din ang karanasan ni Ruth. Nagbago lang umano ang paraan ng panluloko. Unlike dati kasi mama yung mga pangalan kontakin mo ako si attorney ganito, nanalo ka, congratulations. Ngayon puro link po yung lumalabas. Pinaiimbestigahan naman sa isang inihaing resolusyon ni Senador Joel Villanueva ang dumaraming text scam at libu-libong SIM cards na nakumpiska sa mga ni-raid na Pogo. Sa gitna yan ng mga hinalang, ang mga link sa mga scam ay pinadala ng mga scammer na nakabase sa mga Pogo Hub. Halimbawa, sa raid sa Las Piñas City, 80,000 SIM cards ang nakuha. 28,000 SIM cards naman sa isang Pogo Hub sa Pasay. At libu-libo rin ang nakuha sa Pogo Hub sa Bamban Tarlac. Git naman ang co-author ng SIM Registration Act na si Senator Win Gatchalian, kailangang magkaroon ng mas mahigpit na pagpapatupad ng batas. Lahat ng mga raid, mayroon talagang mga SIM cards, no? Kaya naging inutil na yung NTCs pag-i-implementa nito. Meron din silang accountability dyan. Ayon sa National Telecommunication Commission o NTC, hihigpitan na ang SIM card registration. Ang dating proseso, aminado silang ginawang madali para hindi mahirapan ng mga hindi sanay sa smartphone. Bilang pagsunod sa memorandum order ng NTC, nililinis na rin ng mga telco ang SIM registry at tinitiyak na tunay ang mga isinumiteng ID ng naunang nagparehistro ng SIM. Inaasahang matatapos yan bago matapos ang taon. Ngayon po, meron na tayo mga mechanisms na minandate like yung facial liveliness, live selfie, optical character recognition, facial recognition and matching. And yung mga telcos po nag-adapt na rin ng artificial intelligence sa system of registration nila. Sabi ng NTC, maraming posibleng source kaya alam ng mga scammer ang personal information. Pero hinala ng grupong Junk SIM Registration Network, galing yan sa mga nahahack ng mga pribadong kumpanya at ahensya ng gobyerno. Kaya kesa raw magrehistro ng SIM, dapat mahigpit na ipatupad ang Data Privacy Act. Kung papalakasin natin ang data privacy awareness ng ating mga mamayan, ng information security measures, ay hindi na sila mabibiktima ng mga scams. Dati na ring nagbabala ang DICT sa posibilidad na yan, sabay paalala na mag-ingat. Para ma-block ang numerong ginamit sa text scam, pwedeng i-report ito sa hotline ng NTC, sa website ng ahensya o kaya mag-email sa contratextscam@ntc.gov.ph. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Wala pang namamataang bagyo pero nagpapatuloy ang masamang panahon na nararanasan sa malaking bahagi ng bansa. Bukod sa mga pagulan at baha, malalaki rin ang alon sa ilang baybayin na nagpalubog pa sa isang bangka sa Mindanao. Nakatutok si Salima Refran. Matapos ang umano'y mahigit isang oras sa pagpapalutang-lutang sa dagat, nasagip ang 4 na sundalo ng 18th Infantry Battalion ng Philippine Army. Sakay sila ng tumaob na motorized pump boat malapit sa Santa Cruz Island sa Zamboanga City kahapon. Sa awa ng Panginoon, nailigtas sila lahat. Kwento ng mga nasagip, papunta sila sa Basilan nang salubungin ng malakas na hangin at malalaking alon. Nahagip daw ito ng distress signal ng isang dumaang barko na agad rumisponde para sila'y ma-rescue. Malakas na ulan naman ang bumuhos sa iba pang bahagi ng lungsod. Binaha ang ilang kalsada kaya pahirapan ang pagtawid ng mga motorista. Rumagasari ng tubig sa umapaw na ilog at nagpabaha sa abot sa 50 bahay. Because of the heavy rain sa upland, no, yung sa forest area natin, no. But then some areas yung may low-lying were flooded, but not as it was before. So yun na we're doing the assessment now.
Sa South UP, Maguindanao del Sur naman, ang dating natuyong ilog dahil sa El Nino. Ngayon tumaas na ang tubig dahil sa halos sunod-sunod na pag-uulan. Hindi na nagawang makatawid ng ilang residente, pero may ilang pilit pa ring sinuong ang abot bewang na tubig. Sa Datu, Montawala, abot sa halos 400 pamilya ang apektado ng pagbaha dahil sa malakas na buhos ng ulan at pag-apaw ng ilog. Nagmistulang malawak na ilog naman ang palayang ito sa Tulunan, Cotabato. Ayon sa mga residente, karamihan sa mga palayang nalubog sa baha ay may mga tanim na at ngayon hindi na mapapakinabangan pa. Nalubog din sa baha ang mga bahay sa mabababang lugar sa liguwasan sa BARMM. Nagpaalala na ang lokal na pamahalaan sa posibleng paglikas sa mga residente sakaling magtuloy-tuloy ang pagtaas ng tubig. Ang malalaking alon, malakas na hangin at ulan sa malaking bahagi ng bansa ay dulot pa rin ng habagat at thunderstorms ayon sa Pag-asa. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, nakatutok 24 oras. Nagkainitan ng MMDA at ilang vendor na sinita dahil sa gabal umano sa ilang kalsada sa Quezon City. Nakatutok si Marisol Abduraman. Simple lang po yan. Nakaharang po kayo sa bangketa, pinapaalis na nga lang po namin kayo, ayaw niya pa pong alisin. Sir, hindi po kami nakano dahil may Ano po ba? Nay, pinapaalis lang po kayo dahil bangketa. Nay, pinapaalis lang po kayo dahil nakaharang po kayo sa bangketa. Nauwi sa sabutan ang clearing operations ng MMDA Special Operations Group Strike Force sa bahaging ito ng Scout Fernandez sa Quezon City. Pinaalis sa bangketa ang mga vendor pero giit ng huli, meron silang permit na magtinda mula sa barangay. Ang MMDA, binasa at pinaliwanag pa ang nakasad sa permit. Pinapayagan po kayo na mag-put up ng livelihood stalls not in the pathway or walkway. Pero di ubra sa mga vendor. Yan, high blood yan. Kayo mananagot niyan. Paano yun? Ang hiling ni nanay is hindi nila ito ipapa... Well, meron naman po silang barangay permit. So sabi ko sa kanila, tutulungan natin sila ilipat initially. Apparently, siguro medyo natatakot sila. Baka kunin natin, kumpiskahin. Pero alam niyo pong bawal sa bangketa. Matagal na po, alam na rin po namin yan. Pero wala po kaming ibang mapaghanap buhayan dahil ang inuupa namin 5,000. Anong pagkain namin? Wala kayo nalilipatan ng pwesto. Wala po talaga maraming itaw na kayo sa pwesto. Tumagal ng ilang minuto ang diskusyon at pakiusapan. Pinayagan sila ng MMDA na kusang alisin ang kanilang pwesto hanggang ngayong araw. Sa nasabi ring lugar, natiketa ng dump truck na ito na nakaparada. Nag-ikot din ang grupo sa Jamboree, Timog hanggang Krame at sa iba pang lugar. Merong mga natiketan at meron ding mga nato. Sinusubukan pa namin makuna ng pahayag ang Quezon City LGU pero nauna nilang sinabi na araw-araw din sila nagsasagawa ng clearing operations. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Arestado si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves kaugnay sa pagkakasangkot umano sa terorismo. Inaresto si Teves sa Dumaguete City kaugnay sa 3 counts ng terrorism financing. Ilang oras matapos niyan, pinakawalan din siya matapos makapagpiyansa. Ayon sa Justice Department, kasama rin sa kaso ang kapatid niyang si dating Negros Oriental Representative Arnie Teves na humaharap sa deportation proceeding sa Timor-Leste. Sabi ng kagawaran, may sapat na ebidensya para masabing ginagamit ng magkapatid ang ilan nilang ari-arian para pondohan na lang ang ilang aktibidad na may kinalaman sa terorismo. Nakasilid lang sa medyas, pero mahigit 1 milyong piso pala ang katumbas ng napulot at isinaoli na naglilinis sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ayon sa report ng Manila International Airport Authority, pasado alas 12 ng hating gabi nang mawalis ng building attendant na si Rosalinda Celero ang 2 puting medyas. Nasa ilalim ng mga upuan. Pagkalampas ng immigration counters at x-ray machines ang pares ng medyas. Nang buksan, tumambad sa loob ang $18,000 bills. Itinurn over na ito sa Lost and Found section. Maaaring makipag-ugnayan sa Manila International Airport Authority o MIA ang nawawalan ng pera. Nasagip sa magkahiwalay na operasyon sa Antipolo City at Tawi-Tawi ang iba't ibang uri ng pagong.
Kung di kasi illegal na ibinebenta online, ginagawa umano itong pagkain. Nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Nakasilid at nagsisiksikan sa itim na plastic container na ito ang 5 pagong na uring tortoise ng masagip sa Antipolo City. Nabisto ng PNP Maritime Group ang online bentahan ng wildlife sa halagang halos 300,000 piso. Kaya agad nagkasa ng operasyon ang Southern NCR Maritime Police Station sa pangunguna ni Major Marisol Manalo. Naka-engage nila yung seller. At sa kabutihang palad, nagkaroon ng agreement for a fee. Bawal kasi ang pangangalaga, pagta-traffic, yung pagbebenta. Inaalam ng mga otoridad kung saan galing ang mga nasabat na tortoise na kadalasan daw ay ginagawang alaga. They take this wildlife as pets nila. Sa impormasyong nakuha ng Maritime, matagal lang sangkot sa wildlife trafficking ang suspect na tumangging magbigay ng pahayag. Maharap siya sa asunto. Kung makakuha sila ng mga birds or yung mga iguana, sometimes meron silang mga iba't ibang sources ng mga illicit trade. Kung ang mga nahuling tortoise sa Antipolo gagawing mga alaga, ang mga nasabat naman sa Sitangkay Tawi-Tawi ay gagawin umanong pagkain. Nasabat doon ang hindi bababa sa 10 pawikan. Delicacy to ginagawang exotic food to, so usually sa mga Chinese restaurants at covered ito, hindi to lantad. Ito yung tipong underground economy, kung ginagawang musical instrument yung shell niya at sometimes for decorations. Maging ang itlog nga raw ng mga pawikan mabenta rin. Dinadala raw ito sa Zamboanga City, saka dadalhin sa iba't ibang lugar sa bansa. Pinagbabawal yung trafficking. Sabi nga ng ating Chief PNP, hindi lang yung kaligtasan ng tao, but of course yung kaligtasan ng lahat, pati ng ating mga likas na yaman. Sinampahan na ng mga kaukulang reklamo ang mga suspect. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras. Mga kapuso, doble ingat pa rin dahil patuloy na uulanin ang malaking bahagi ng bansa. Mas lumawak pa ang mga lugar na apektado ng habagat bukod sa Southern Luzon. Buong Visayas at Mindanao na ang sakop nito. Base sa datos ng Metro Weather, malawakan ang pag-ulan sa halos buong Luzon simula tanghali bukas. May malalakas na buhos ng ulan gaya ng inaasahan sa Ilocos Provinces, Central Luzon, Calabarzon at Palawan. May matitinding ulan din sa Visayas at Mindanao lalo sa Panay Island, Negros Provinces, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga Region. Maging alerto pa rin sa tsansa ng baha o pagguho ng lupa. Sa Metro Manila, gaya kanina, posibleng may bahagi ng araw na maalisangan ng panahon pero may tsansa rin ng ulan lalo na sa hapon at gabi. Wala namang nakataas na gale warning sa ngayon pero posibleng maging maalon sa ilang bahagi ng bansa na apektado ng habagat kaya doble ingat po sa paglalayag ang maliliit na sasakyang pandagat. Samantala, bukas, June 21, mangyayari ang tinatawag na June solstice. Itinuturing itong longest day sa Northern Hemisphere dahil magiging mas mahaba ang araw kaysa sa gabi. Back to back ang milestone sa career ni Sparkle star Glyza De Castro na waging Best Actress sa isang award-giving body. At equally proud din siya dahil ang kanyang kapatid, abot kamay rin ang pagiging Best Supporting Actor. Makichika kay Lars Santiago. Isang espesyal na gabi para kay Glyza De Castro ang World Class Excellence Japan Awards, kung saan kinilala siyang Best Actress para sa pinagbidahan niyang Kapuso series na The Seed of Love. More than a year na rin since we finished Seed of Love, pero nakakatuwa po na maka-receive pa po ng mga ganitong klaseng recognition. And syempre, thank you so much sa GMA Network for giving me that opportunity. Isa pang milestone dahil nag-uwi rin ng tropeyo ang kanyang kapatid na si Al Chris Galura na Best Supporting Actor para sa pagganap niya bilang si Nurse Evan sa Abot Kamay na Pangarap. Proud na proud ako na na-recognize si Al Chris at talagang ang haba, umabot hanggang ilang taon ang pangarap nila. Abot Kamay na Pangarap ay is doing very very well. Masaya ako na parte yung kapatid ko ng isang successful na show. Nakaka-overwhelm po kasi sa totoo lang, parang I do this job
Kasi dahil sa work. And of course, dahil gusto kong umarte. Kaya ito yung ma-recognize ka sobrang nakaka-overwhelm sa totoo lang. Isa pang nagpapataba ng puso ni Glyza ang magandang ratings ng Running Man Philippines Season 2. Lalo't hindi raw biro ang hirap ng kanilang taping. This weekend, pupunta ang runners sa isang sikat na training centers ng Korean artists para sa isang kakaibang K-workshop. Halos sunod-sunod na rin ang taping ni Glyza para sa Encantadia Chronicles Sangre. Nakakarami-rami na rin naman po si Perena ngayon ng eksena sa mundo ng tao. Kasi basta meron siyang mission kung bakit siya nasa sa mundo ng tao. At maganda yung character development ni Perena ngayon. Habang nagte-taping ng Sangre, gagawin din ni Glyza ang 2 pelikula na tiyak din daw hahamon sa kanyang kakayahan bilang aktres. Isa rito ay sa ilalim ng GMA Public Affairs. Pero pagkatapos ng showbiz commitments, pagbuo ng pamilya kasama ng asawa niyang si David Rainey ang kanilang pagtutuunan ng pansin. We've been talking about it, we've been planning it, at mas maganda na yung planado para, 'di ba? Para masaya ang buhay. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.